Okay mga kahagod, ito po yun. No? Ayan, no, sabog na sabog. Sabog po yung black. Kasi nga, sobra po sa percentage yung ating black. Yon, hello po mga kahagod. Welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming printing channel. Okay, for today's video po, ang aming pong i-share sa inyo ay paano nga ba? Paano po tayo magka-calibrate ng ating pong large format printer na naka DX11, XP600 gamit po yung ating main top. Okay, mamaya po papakita po namin sa inyo kung paano natin calibrate yung kulay. Kulay, yung tamang yun nga, yung tamang kulay. Pero bago po yan, ay sagutin po muna natin yung mga tanong sa ating pong comment section. Okay, kunti lang naman po ito, tatlong person lang, tatlong tao lang. Okay, ang una pong tanong ay galing po kay Drone Kambutuan, 5337. Paano i-adjust ang margin sa main top, boss? Ang pinaka-start ng printing kasi sa akin ay nasa 5 inch lang, TY boss. Okay, siguro yung allowance. Ang ibig sabihin po ni sir, yung allowance nung ating tarpaulin. Siguro pagka pinagtabi-tabi siya, merong 5 inch yung allowance niya. Kailangan, sa akin po sa akin lang po ito Sa Photoshop pa lang, kailangan po nating hindi, ang ginagawa ko po sa Photoshop pa lang, nilalagyan ko na po ng margins. Okay, meron na po siyang border. Ibig sabihin, halimbawa, ito po yung tarpaulin. Sabihin na natin 2x3 po ito. 24x36. Nilalagyan ko na po yan ng allowance. Minsan ang nilalagay ko po ay 3/4 lang. Paikot. Tapos nilalagyan ko na po siya ng guhit. Okay? Pagka po meron na siyang guhit at yun na nga, meron na pong border o meron na pong margins o meron na pong allowance, halimbawa po magkatabi yung pong ating ipiprint, naka 0-0 na lang po. Ganun po yung ating gagawin doon sa ating pong main top. 0-0 lahat. Lahat po ng piniprint ko, lahat naka 0 lang po. Wala na. Pinapalitan ko siya kasi ang default po niya naka 5mm. Isi 0-0 ko na lang lahat. Kahit po doon sa start, kung pagka po mag-i-start na po siya ng printing, lahat naka 0-0 po siya. Sige po, doon po tayo sa susunod na tanong. Ang susunod naman po tanong ay galing po kay user BC. Sir, tanong ko lang po sana ano po gagawin pag hindi magpiprint ang tarpaulin printer. Wala naman pong error. May ink din naman po. Pero pagka nag-nozzle test po, wala po lumalabas na ink. Then pag po magpiprint din po, ayaw po mag-print. Lagi na lang po naka-ready at printing pero hindi nagpiprint. Sana matulungan niyo po ako. Main top software po gamit ko. Thank you. Medyo mahaba yung tanong ni sir. Pero ang ibig sabihin po ni sir, yun daw po kanyang printer ay wala pong lumalabas na ink. Okay, walang lumalabas ng ink. Siguro pagka nag-nozzle test siya, wala pong lumalabas ng ink. Tapos pagka naman po nagpiprint siya, ang nangyayari, naka-ready lang. Naka-ready lang. Kumbaga nag-print siya, nag-aano siya, tapos naka-ready lang siya, hindi naman po siya nag-print. Ang una po niyo pong gawin, para sa akin, kung sa akin po nangyari yon, ang una ko pong gagawin ay reinstall. I-install ko na po yung main top. I-install ko po yung main top, tapos reinstall. Pag reinstall po noon, magpiprint na po yan. Halimbawa po, wala pong lumalabas ng ink, pero nagpiprint po yan. Kumbaga, gagalaw na po siya. Gagalaw na po yung pinaka-head niya. Tapos, dahil wala nga pong lumalabas na ink, ang una ko pong, ang gagawin ko naman po, ay papalitan ko po yung flex. Kasi wala pa nga pong dumadaloy na kuryente. Ito po yung flex, pinapalitan. O kaya medyo galaw-galawin po natin yung mga pinaka sa head po niya, yung pong pinaglalagyan ng flex. Kasi wala nga pong kuryente. Okay? Tapos, pagka hindi po kinaya, wala po talaga tayong magagawa kundi palitan yung ating head. Pero kung meron naman po kayong head, halimbawa, meron po kayong luma, katulad po nito, lumang head. Pero, barado lang po siya, kasi po, barado lang. Halimbawa, mayroon po kayong luma na barado lang. Tapos, maririnig naman po yan sa tunog. Meron po yan tunog na, ibig sabihin, nababasa niya yung pinaka-head. Kasi pagka ganong wala pong lumalabas, hindi po niya nababasa yung pinaka-head po. Okay? Kaya po walang lumalabas na ink. Okay? Yan, kaya kailangan, iniipon ko po itong mga ganito para pang testing ko lang. Pang testing. Ito pong mga ganitong head. Okay?
Susunod naman po tanong ay galing naman po kay Reynald Batol 2259. Sir, ask ko lang kung ano kadalasan setting nyo pag sa TARP, yung sa adjustment, sa adjust sa CMYK and yung light test. Siguro yung ibig sabihin niya yung kung ano po yung akin setting na ginagawa sa tarpaulin. Yun nga, sa tarpaulin, okay, sa main top. Mamaya naman po, papakita ko sa inyo kung ano po yung akin setting. At yun na nga po yung pagka-calibrate. Yun na rin naman po yung ating video for today's. Okay? Tapos, meron pa ulit siya tanong. Tuloy ko na rin. Si Reynald Batol. Ask ko lang, sir, kung ilan pass kayo sa sticker printing. Need ba talaga patuyuin yung sticker overnight bago or i-laminate? Okay, ayun po yung tanong niya sa sticker naman po. Sa sticker po, EcoSolvent yung ating gamit. Ang EcoSolvent po ay natutuyo 24 hours, depende po sa init. Ibig sabihin, 2 araw po siya bago matuyo. Okay? Pero dito po sa amin, ang ginagawa ko, dry to touch. Ibig sabihin, pag hinawakan ko siya at hindi na po siya nakakapit, ang ginagawa ko talaga, nilalaminate ko na rin. Kasi nagmamadali po, marami pong halimbawa kliyente, marami pang gagawin, kailangan na po ni client. Ang ginagawa ko talaga, inaano ko na, inilalaminate ko na rin po. Basta i-blower ko lang po ng konti, blower ng konti, tapos yun, ilalaminate, tapos ikakat na rin po. Okay? Pero mas maganda kung talagang tuyong-tuyo na po, talaga yung EcoSolvent bago natin ilaminate. Kasi pa nga po, kung hindi pa po siya tuyo, tapos lalagyan kaagad natin ng laminate. Ang laminate po ay merong adhesive. Tapos maghahalo po yung adhesive at saka po yung EcoSolvent. Maaring mag-react. Yan. Maaring mag-react yung ink. Kaya minsan, mas, tawag dito, mas madali siyang mag-fade. Mas madali siyang mag-fade. Okay, pagka nainitan at saka nauulan na yung ating sticker. Okay, kaya mas maganda, tuyong-tuyo. Pero dito sa akin kasi, kailangan mabilisan. Kaya binoblower ko muna. Tapos saka po ilalaminate. Okay. Sana nasagot ko po yung inyong mga tanong. Maraming salamat po sa mga nagtanong. At saka, yun na nga, mga kahagod. Simulan na po natin yung pagka-calibrate po ng kulay sa ating pong main top. At saka dito po sa ating DX11 XP600 large format. Okay, sige po. Okay mga kahagod, nandito tayo sa ating main top. Sa main top po natin ay halimbawa mag-ano po tayo. Kuhanin na po natin yung ating halimbawa yung ipiprint natin halimbawa. Ito po kunin ko halimbawa po itong isang image. Okay lang po natin. Yan, okay lang po. Okay, yung sinasabi ko po na naka 00 kanina, dito lang po. 0 po natin dito. 0 lang, tapos enter. Yan dito po, yan yung dito po sa may yung Y. Si 0 lang naman po natin yung Y. Tapos center lang po natin yan. Dito po ang pagsi-center niyan ito. Yan. Halimbawa naman po dalawa, duplicate natin yan, dalawa po yan, dalawa. Yan, tapos sabi niya meron pong allowance, yung po kanina nagsabi sa comment, merong allowance. I-right click po natin. Tapos rearrange picture. Tapos yan, nakalagay po dito ay 5mm. Okay? Yung pong spacing. Ito po yung sinasabi ko na 0 lahat po yan. 0, tapos 0, tapos 0, lahat yan 0, tapos 0 na rin po yan. Tapos enter po natin. Yan, may allowance na po yan. May allowance na po yan dito sa pinakagitna. Tapos dito po, naka 0 lang po yan. Kaya ang gagawin ko dyan ay isa-center lang po natin. Yan, naka-center na po yan. Yan, meron na po yung guhit. Ito po yung sinasabi kong guhit. May guhit na po yan. Tapos dito, siyempre, may guhit na rin po yan. Doon po mag-i-start yung printing. Okay? Sige po, doon naman po tayo sa ating calibration ng kulay. Calibration muna po tayo ng kulay po natin. Calibration po ng kulay, dito po yan sa pagka po magpiprint na. Control P. Tapos ito po yung gamit natin na printer. Yung EasyJet 15 watts. Properties. Tapos dito po tayo nag-ano ng pass. Sa tarpaulin printer, sa tarpaulin, ang atin po ay 3 pass lang. Ayan, 3 pass po yung natin. Yung ginagamit po natin. Tapos kung ano po yun nandito na nakikita po ninyo 3
360 tapos sa 540, yun din dapat yung narito sa taas. Okay, kasi hindi po yung mababago kung halimbawa naka 360, 1080. Ito po yung masusunod dyan. Okay? Okay, kaya kailangan natin palitan yan. Tapos, ito po yung calibration ng kulay. Calibration po natin ng kulay ay dito po sa adjust. Okay? Pero pagka dito po yan, pagka po naka 6 color, pero kalimitan po natin ginagamit ay CMYK. Okay? Kasi kung ngayon po yung setting po ng inyong kung ngayon po yung nakasalin na ink. Kung nakasalin po na ink ay 4 color, yun po yung ating gagamitin, yung CMYK. Okay? Tapos ito po yung adjustment. Hindi na po tayo mag-a-adjust sa density. 0-0 na lang po yan. Dito po tayo sa percentage. Ito po yung percentage. Pwede nyo pong gayahin pero hindi hindi po tayo magkaparehas. Maaring magkaparehas. Okay? Ito po yung sa tarpaulin. Nakita nyo po sa yan, 70, tapos 72, 67, tapos sa block naman 48. Ayun po yung calibrate ko. Tapos yung lighten naman, ito po yung lightest pala. Lighten ako ng lightest. Sa lightest naman ay 2.5 lagi ako. Yan, ayun po yung setting ko. Okay? Dito kung halimbawa magsisimula pa lang, sisimulaan nyo pa lang, pwedeng gawin nyo po muna lahat 50. Halimbawa lang 50, 50, 50, 50. Tapos kayo na rin po yung mag-a-adjust ng kulay. Okay? Meron talagang maano yung kulay. Halimbawa, dagdag po natin yung cyan, dagdag po yung magenta, bawas po yung halimbawa yung yellow, babawasan po natin ng percentage. Doon po yun ginagawa para po kung ano po yung nakikita natin sa ating screen, yun po yung lalabas dito, output dito po sa ating sa ating pong tarpaulin machine. Okay? Isang halimbawa lang po yan. Sige, subukan po natin mag-print. Yung naka 50-50 po yan, 50-50, tapos naka tarpaulin naman po yung gamit ko. Okay, tarpaulin, tapos wait lang, cancel ko muna to. Paliitin ko lang, masyado malaki. Paliitin lang natin. Yan, paliitin lang po natin. Tapos subukan po natin i-print. Yan, i-print po natin. Control P. Naka 50-50 po yan, 50. Yan, 50-50. Okay. Tapos ito po yung lightest ko ay 2.5. Okay. Sige po, aking ipiprint. Yan, ito po yung kulay. Ang nangyari, at sa totoo lang, ang pangit po ng kulay kasi nga kulang po yung kulang po sa magenta, kulang po sa yellow, kulang po sa red. Yan, kaso hindi pa yung ating kasing ginamit, hindi kailangan yung makulay na mas maganda yung may picture. Okay, pero yung ginamit natin kasi kinuha ko lang po, wala yung mga picture Pero yan, yun ang ibig ko sabihin, mga kahagod, makikita naman po natin na kailangan po natin dagdagan. Okay, pagka naman sobrang dagdag, pakita ko rin po sa inyo pagka sa 100%. Subukan po natin. Okay? Okay mga kahagod, nandito naman po ulit tayo sa ating pong main top at dito po sa ating adjustment. Pag-adjust po ng color. Okay, yung kanina po naka 50-50. 50-50, susubukan po natin lahat ay 100. Okay, 100 naman lahat. 100 din to. 100. Ito yung black. Okay, subukan po natin. Tapos naka 2.5. Tapos okay naman po ulit natin. Tapos print po ulit natin. Okay? Okay mga kahagod, ito po yun. Ayan, sabog na sabog. Sabog po yung black. Kasi nga, sobra po sa percentage yung ating black. Sabog po lahat. Sabog po yung yellow. Yung kulay red. Walang red Pero yung reddish, hindi po natin masyado makita dito. Pero sabog. Sabog po yan. Ayan, Kaya kailangan po nating i-calibrate. Okay? Yung babawasan po natin yung black. Babawasan po natin yung yellow para po makuha natin yung tamang-tama. Dito po napaka-pusyaw. Ayan, mapusyaw. 50% po lahat.
Tapos dito 100%. Tapos, yun na nga, doon po sa ating main tap, doon po tayo nag-aayos. Aayusin po natin sa percentage. Okay? Okay mga kahagod, nandito po ulit tayo sa ating main tap. Tapos yung sa adjust po ulit, dito lang naman po tayo naggagalaw nung buga. Kasi kanina sa 100%, kita nyo naman sobra po yung buga. Okay? Siyempre kung halimbawa ay sobra po yung magenta, yun lang po yung ating babaguhin. Halimbawa ay sobra po yung yellow, yun lang po yung babaguhin natin. Dahil ito po ay nakaka-calibrate na. Nakakalibrate na po ito ng 70, tapos 72. Kumbaga kinalibrate ko na po yung kulay po nito. 67, tapos 48. Yan po yung original na calibration nung aking print. Yun na nga mga kahagod, ito nga po yung calibration ng aking printer. Siyempre kung kayo po ay magka-calibrate, dito lang po kayo mag-adjust yung buga. Okay? Magenta, cyan, yellow, black, yan, ganyan. Okay? Tapos dito po sa lightest, 2.5. Yan lang po yung aking pong kumbaga, yan lagi, 2.5. Tapos okay lang po. Tapos dito po sa, nga pala, RGB gamma, hindi na po ako nag-a-adjust dyan. Okay? Okay, print ko na lang po ulit ito. Okay mga kahagod, ito yung tamang kulay ng akin sa tarpaulin. Okay, pagka nga po pala sticker, iba rin po ang calibration. Basta doon na lang po tayo maggagalaw. Okay, doon po sa tawag dito, doon po sa percentage ng kulay. Yan, basa pa pala. Okay, ayan o, ganun po. Ayan po yung kulay na nakikita doon po sa screen. Okay, tapos ito po yung mapusyaw, ito po yung naman sobra, tapos ito po yung tamang-tama lang, sakto-sakto lang. Ayun, ganun lang po mga kahagod. Ganun po yung pagkakalibrate po natin ng kulay. Okay, maraming salamat mga kahagod. Saludo po sa inyong lahat.